I was really in struggle. And because of those struggles, in the family, in the church, or in myself, I was already planning to resign of becoming a pastor. Sabi ko, hindi ko na kaya ito. Hindi ko na matatanggap yung ganitong buhay. Even pastors experience church hurt. On December of 2017, ako'y na-aksidente sa motor. Hindi ako makakalakad na unless ako ay lalagyan ng bakal. Doon ako tinagpo at kinausap ng Panginoon. And that woke me up. I still had a lot of things to thank God for. So, I returned to my Bible reading, to my regular prayer, and kept on talking to God. And as time went by, I decided, Lord, hindi ako titigil sa aking calling. Hello, good day. My name is Pastor Ron Alan Q. Recto. I am the current senior pastor of Powerhouse Christian Fellowship. And I am here to give a little testimony about my story 3 years ago. December of 2017, actually the whole year of 2017, I was on Parlo. Ano yung Parlo? Yung parang sabbatical leave. Kasi noong 2017, I was already planning to resign of becoming a pastor. Medyo maraming bagay ang nangyayari ng mga panahon na yon. Medyo meron tayong mga struggles na nararanasan. May mga naranasan din tayong madalas kong marinig gusto ngayon, church hurt, no? Even pastors experience church hurt. So, may mga ganun din bagay. And on my mind, I'm not saying na walang mali sa akin buhay. But during those times, I know na I have surrendered my life to the Lord in service also for people. But yet, kapag talaga pala minsan nagkakaroon ka ng mga failures in life, totoo minsan yung kasabihan na sa 10 bagay na yung ginawa, yung 9 na mabuting ginawa mo ay pwedeng makalimutan dahil sa isang pagkakamali. Well, I'm not defending kung ano man yung aking mga naging kakulangan. But during those times, I was really in struggle. And because of those struggles, in the family, in the church, or in myself, sabi ko, hindi ko na kaya ito. Hindi ko na matatanggap yung ganitong buhay na natapos mo palang ibigay ang lahat-lahat sa'yo. At the end of the day, pwedeng basura ka pa rin. Well, that kind of thinking led me to think of quitting on my pastoral calling. And it was already planned. May schedule na ako kailan. Pero bago dumating ang schedule, on December of 2017, ako'y na-aksidente sa motor. At ang nangyari doon ay nadurog yung aking buto below my knee. No? Sa medyo ibaba ng aking to, durog. Ang sabi nila, hindi ako makakalakad na unless ako ay lalagyan ng bakal. And the operation would cost more than 200,000 pesos. And during those times, wala akong hawak na 200. We need to raise up 200,000. So ngayon, ang nangyari, kinailangan lang muna akong lagyan ng fixator habang nag-iipon ng pera. At habang ako'y nag-iipon ng fundings, wala akong magawa kundi nandun lamang ako sa bahay, nakahiga at puro bakal ang aking paa at hindi pwedeng gumalaw masyado. Kasi baka mawala sa alignment.
So wala akong magawa kung hindi nakaupo, nakahiga sa sopa every day, for almost a month. And during those times, I was still talking and asking God about the things na nangyayari sa aking buhay. Yung mga bagay na yon, doon ako tinagpo at kinausap ng Panginoon. Isang beses, there was a very powerful time. Hindi kasi ako makapag-CR. No? Meron lang akong improvised toilet na naandun sa sala. And it was very difficult, no? Very inconvenient. So, nung mga nakakailang araw, linggo na ako, nag-try ako gumamit ng CR, although it was very painful para sa akin gumalaw. Sinikap ko makapag-CR. At nung ako ay nakapag-CR sa toilet talaga, no? It was successful sa akin. Napaiyak ako. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Nakapag-CR ako sa toilet. No, dito ko nagawa yung pag-iisa nga yung sarili. But, doon din ako tinagpo ng Panginoon. Dahil naiyak ako sa pasasalamat. At ang sabi ng Panginoon is that, tingnan mo anak, makapag-CR lang ngayon ay sobra-sobra ang iyong pasasalamat sa buhay. Nagpasalamat ka ng sobra, napaiyak ka pa sa pasasalamat sa iyong panalangin dahil lamang sa pag-CR. At anak, ang daming meron ka sa buhay na dapat mong ipagpasalamat, kaya lang mas nakapag-focus ka doon sa mga bagay na hinahanap mo wala or pangit. Pero meron ding magaganda. Hindi lahat pangit. Ngunit napafocus ka doon sa mga bagay na parang para sa'yo ay hindi ka aya-aya. And that woke me up. I still had a lot of things to thank God for. So, I returned to my Bible reading, to my regular prayer, and kept on talking to God. And as time went by, I decided, Lord, hindi ako titigil sa aking calling. I will finish this race sa aking buhay na ginagawa. And then, one night, I was reading back, again, in the book of Ezekiel. I came across doon sa Valley of the Dry Bones, kung saan inutusan ng Panginoon si Ezekiel na mag-prophesy doon sa mga kalansay, tuyong kalansay, hanggang nabuhay ulit and they became a vast army. And I came to realize, sabi ko, Lord, yung buto ko, durog lang, pero ako buhay pa. Yung kay Ezekiel, tuyong buto na, kalansay na, pero nabigyan mo ng pag-asa. Ibig sabihin ako man ay may pag-asa. Kaya ginawa ko yung ginawa ni Ezekiel. I prophesied to my bones. Every night I'm praying, nililay hands ko, aking mga buto sa ngalan ni Kristo Jesus, inutusan kitang mabuo. Ang sabi kasi ng mga doktor, hindi na nag-aabot yung buto sa baba, sa itaas, kailangan lagyan ng bakal na magko-connect para ako makalakad. At ang sabi, pagkatapos ako malagyan ng buto, I need to undergo around 6 months of training or therapy para ako ay makalakad. So ngayon, to make the long story short, every night of praying, sinasabi ko sa aking buto, na siya ay mabuo. Sabi nga nung isang pastor na dumalaw sa akin, Pastor, magkano bang kailangan mo sa iyong operation? Sabi ko, more than 200,000. Sabi niya, let's pray na magbigay si Lord ng 200,000. Sabi ko, no. The God that can provide 200,000 pesos for my operation is the same God who can heal me. I'd rather ask God to restore my bones. Sabi niya, oo nga no, Pastor. Sige, let's pray for that. And then, nung aking schedule na for CT scan para i-mapping yung aking operation, sabi ng doktor, nung nakita niya yung result ng CT scan, sabi niya, magpa-x-ray ka pa nga ulit. And then, sabi ko, Dok, di ba mas maganda yung CT scan? Ayan yung result. Ba't kailangan pa magpa-x-ray pa? Sabi niya, just do it. So, wala akong nagawa. Sumunod naman ako sa doktor. At yung aking uncle na sumama sa akin, pumasok siya doon sa clinic nung lumabas yung result. Paglabas niya,
Nakahawak siya sa kanyang mata. Nakikita ko na siya ay parang umiiyak. At nagsenyas lang sa akin siya ng mataas na thumbs up. Nung nakita ko yun, medyo kinabahan na ako. I think I was ready na parang ito na yun, na-prepare yung heart ko na parang ito na yung pinagpe-pray ko. Sabi sa akin nung aking uncle, Tong, answered prayer ka. Yung doktor man ay nagtataka bakit nabuo yung buto mo kasi medyo masyadong malayo at durug-durug talaga. And the Lord restored my bones. Yung sinasabi na pag may bakal, after 6 months, ako ay tatayo at saka maglalakad. I did it in 2 months, less than 2 months. Walang bakal, walang operasyon. Why? Because whatever is broken in our lives, gawa man natin or gawa man ng ating mga naging sitwasyon, if we can fully surrender it to God, God is able to restore whatever is broken, whatever is shattered in our lives. Kaya yun, hindi lamang po nabuo yung aking buto, ako po ay nakatayo, ako po ay nakalakad. Ngayon, nagsisikap pa rin na lumapit at maglingkod sa ating Panginoon. Sana po ay meron tayong natutunan na kaunting aral through that story. God is able. God is able to restore whatever is broken. God bless you po.